Sa isang iglap, ang kaisa-isang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay siya ring kumuha ng lahat sa akin. Habang yakap ko ang aking tiyan, kung saan tumitibok ang aming anak, itinapon ako ni Mateo Salazar sa kalsada, marumi, tinalikuran at tinawag na mamamatay tao. Pero tandaan ninyo ang pangalang Ferdinanda. Ang babaeng lumuhod sa putik ay babangon na may koronang hindi nyo kayang tibagin. Handa na ba kayong makita kung paano sumiklab ang apoy mula sa abo? Lumayas ka sa pamamahay na ito, Ferdinanda. Hinding-hindi ko na gustong makita pa ang marumi mong mukha rito. Ang boses ni Mateo Salazar ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng marang, yang salas ng kanilang mansyon. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng poot at pagkadire na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang basura ngayon lamang niya nakita. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Ferdinanda ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na asul na kahon. Sa loob niyon ay isang puting sapatos ng sanggol, isang sorpresa sana para sa kanyang asawa. Ngayong gabi niya sana ibabalita na pagkatapos ng 3 taon ng paghihintay ay sa wakas nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Ang munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila nanginginig din sa bawat bulyaw ng amang hindi pa niya nakikilala. Mateo, please. Makinig ka muna. Hindi totoo ang iniisip mo. Mahal kita, hindi ko magagawa ang ibinabintang nyo. Ang pagsusuma mo ni Ferdinand, ang kanyang boses ay tila isang maliit na bulong na nalulunod sa gitna ng unos. Ang kanyang mga luhang kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng pumatak, bumabasa sa mamahaling carpet na kasing lamig na ngayon ng puso ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, ay pumagitna na si Doña Consuelo, ang kanyang biyenan na lagi nakasuot ng maskara ng kabanalan. Tama na ang pag-iinarte, Ferdinanda. Narito ang mga litrato. Kitang-kita rito ang pakikipagtagpo mo sa lalaking yan sa isang hotel. At ang gamot na ito? Itinaas ng matanda ang isang maliit na bote ng lason. Ito ang natagpuan namin sa silid mo. Gusto mo ba talaga akong patayin para makuha ang yaman ng mga Salazar? Hindi po totoo yan, Mama. You know I could never do that. Kayo ang nagbigay sa akin yan para raw sa aking bitamina. Ang bawat salita ni Ferdinand ay tila isang pagsisid sa malalim na tubig. Hirap na hirap siyang huminga habang ang bawat taong nakapaligid sa kanya ay tila naging mga estranger. Lumingon siya kay Mateo. Nagbabaka sakali na makita ang kahit katiting na tiwala sa mga mata nito. Mateo, please. Look at me. Tumingin ka sa mga mata ko. I am pregnant. Magkakaanak na tayo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Anak? O baka naman anak ng kalapastanganan? Don't use a child to cover up your dirt, Ferdinanda. You're a professional liar, but you're a poor actress. Get out, now! Sa isang marahas na pagkilos, hinablot ni Mateo ang braso ni Ferdinand at kinaladkad siya patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Ang maliit na asul na kahon ay nalaglag at nayapakan ni Doña Consuelo. Ang tunog ng pagkakadurog ng manipis na karton ay tila ang tunog din ng pagkawasak ng buong mundo ni Ferdinand. Pagbukas ng pinto, ang malakas na buhos ng ulan at ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Ipinagtulakan siya ni Mateo palabas, dahilan upang bumagsak ang kanyang katawan sa magaspang at basang semento ng driveway. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit wala nang hihigit pa sa hapdi ng kanyang pusong tila pinipiga ng malupit na tadhana. Huwag ka nang babalik, Ferdinanda. Mula sa araw na ito, kinalilimutan ko nang naging asawa kita. You are nothing to me but a nightmare I want to forget. Tumunog ang pagsasara ng mabigat na pinto ng mansyon. Isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kanyang buhay bilang isang Salazar. Doon, sa gitna ng kadiliman at rumagas ang tubig, ay naramdaman ni Ferdinand ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinoprotektahan ang munting buhay na tila tanging naiwan sa kanya. Habang nakasubsob sa basang lupa, isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Isang katanungang tila walang kasagutan sa gitna ng malamig na gabi.
Dito na ba talaga magtatapos ang lahat ng aking sakripisyo? Ganito ba talaga ang halaga ng katapatan sa mundong binuo ng kasinungalingan? Nang idilat ni Ferdinanda ang kanyang mga mata, hindi ang naggagandahang chandelier ng mansyon ang bumungad sa kanya. Sa halip, isang madilim na kisameng gawa sa tagpitagping yero at ng ingitim na kahoy ang kanyang nakita. May isang bumbilya na malamlam ang liwanag na tila pagod na sa pagbibigay ng silbi. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Mateo ay napalitan ng amoy ng luma, basang lupa at ang nakakagutong na bango ng kumukulong lugaw na may luya. Gising ka na pala, iha. Huwag kang biglang babangon, baka mahilo ka. Isang boses ng matanda, malumanay at puno ng pag-aalala ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang itinuod ni Ferdinand ang kanyang siko sa manipis na banig. Bawat galaw niya ay tila isang paalala ng kanyang pagkakahulog sa putik kagabi. Ang kanyang buong katawan ay mabigat, tila ba dinaluhan siya ng lahat ng sakit ng mundo? Nang dumapo ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Naroon pa ang munting buhay. Mahina, ngunit naroon pa. Isang matandang babae na may malalim na mga kulubot sa mukha ang lumapit sa kanya. May hawak na kupas na mangkok. Ako si Aling Rosa. Nakita ka namin nakasubsob sa labas ng subdivision kagabi. Akala namin ay kung ano na ang nangyari sa iyo. Salamat po, Aling Rosa. Mahinang tugon ni Ferdinanda. Ang bawat salita ay tila may kasamang pait. Wala na po kasi ako mapupuntahan. I have nothing left. Huwag mo sabihin yan, iha. Hanggat humihinga ka, meron ka pa. Wika ng matanda habang iniaabot ang lugaw. Kainin mo ito para sa bata. Nararamdaman ko ang tibok niya. Matapang ang batang yan katulad ng kanyang ina. Habang iniinom ang mainit na sabaw, hindi mapigilan ni Ferdinand na mapaluha. Ang lugaw na ito, na marahil ay ang pinakamurang pagkain na kayang bilhin ni Aling Rosa, ay mas masarap pa sa anumang handa sa hapag ng mga Salazar. Dun sa mansyon, bawat subo niya ay may kasamang panghusas at panlalait mula kay Doña Consuelo. Dito, sa maliit na dampa na tumutulo ang bubong kapag umuulan, naramdaman niya ang tunay na pagkalinga. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Nabalat ng kaba ang dibdib ni Ferdinanda nang marinig niya ang hinto ng isang sasakyan sa tapat ng dampa. Hindi ito basta-bastang sasakyan. Ang tunay na marang, yang makina ay hindi maingay, ngunit ang presensya nito ay ramdam hanggang sa loob ng bahay. Nabasag ang katahimikan nang may kumatok sa pintong gawa sa plywood. Ang sunod-sunod na pagtama ng kamao sa kahoy ay tila mga dagok na bumabalik sa kanyang alaala. Pagbukas ni Aling Rosa ng pinto, isang lalaking nakabarong at may hawak na itim na briefcase ang gumungad. Isang abogado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, kasing tigas ng batas na kanyang kinakatawan. Magandang araw. Hinahanap ko si Ferdinanda Mercado Salazar, wika ng lalaki. Ang kanyang pananalita ay formal, malamig at walang puwang para sa awa. Dahan-dahang tumayo si Ferdinanda, hawak ang pader para sa balanse. Ako si Ferdinanda. Ano ang kailangan niyo? Hindi sumagot ang lalaki ng direkta. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa maliit na mesa ni Aling Rosa. Ipinadala ako ni G. Mateo Salazar. Ito ang mga dokumento para sa inyong annulment. Nais niyang lagdaan mo ito agad upang hindi na humaba ang proseso. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Ferdinand. Tinitigan niya ang sobre, ang puti na tila ba ito ay isang nakamamatay na sandata. Pinapapirma niya ako. Na yun din? Ang nanginginig na tanong ni Ferdinanda. Wala pang ang 24 oras mula nang itapon niya ako sa kalsada. Gusto na niyang tapusin ang anumang ugnayan sa iyo, Ferdinanda. Dagdag ng abogado. At may dagdag na kondisyon si Doña Consuelo. Kapag pinirmahan mo ito, makakatanggap ka ng sapat na halaga para makaalis ng Maynila. Ngunit sa isang hiling, hinding-hindi mo gagamitin ang apelidong Salazar at hinding-hindi mo ipapakita ang bata sa kanila kapag ito ay isinilang na. Ang bawat salita ng abogado
ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-ibig ni Ferdinand kay Mateo. Ang kanyang asawa ay hindi lamang siya kinalimutan. Nais din nitong burahin ang bakas ng kanyang pag-iral, pati na ang anak na hindi pa nito nasisilayan. Huminga ng malalim si Ferdinand. Tiningnan niya ang panulat na iniaabot ng abogado. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na galit na nagsisimulang mabuo sa kanyang puso. Lalagdaan ba niya ang kanyang kalayaan? O pananatilihin niya ang ugnayan sa pamilyang pumatay sa kanyang pagkatao? Bago pa man dumapo ang dulo ng panulat sa papel, isang malakas na busina ng sasakyan ang muling narinig mula sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sasakyan ng mga Salazar. Isang itim na SUV na may madilim na bintana ang pumarada sa likod ng sasakyan ng abogado, na tila ba binabantayan ang bawat galaw sa loob ng maliit na dampa. Sino ang nagmamasid sa kanya mula sa dilim? At ano ang tunay na halaga ng kalayang inaalok sa kanya ng mga taong sumira sa kanyang buhay? Hindi pa man nakakadapo ang dulo ng panulat ni Ferdinand sa papel, ay bumukas ang pintong yari sa plywood ng walang pahintulot. Ang liwanag mula sa labas ay tila naging isang malaking anino na lumamon sa figura ng abogado. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad, nakasuot ng dekalidad na itim na Amerikana, at may dalang otoridad na tila hindi nararapat sa loob ng maliit na dampa ni Aling Rosa. Huwag mong madaliin ang ginang, attorney. Ang mga dokumentong yan ay kasing dumi ng konsensya ng napadala sa iyo. Wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, baritono, at may tunong tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Napatayo ang abogado, tila nabigla sa presensya ng bagong dating. Sino ka? Wala kang karapatang manghimasok sa usaping legal ng pamilya Salazar. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang sobreng puti. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang pagkilos, pinunit niya ang mga dokumento sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika sa pandinig ni Ferdinanda. Isang saglit na paghihiganti laban sa kalupitan ni Mateo. Ang pangalan ko ay Ignacio, at tungkol sa karapatan, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng abogado. Sabihin mo kay Doña Consuelo at kay Mateo na ang laro ay nagsisimula pa lamang, at sa susunod na magpadala sila ng bata-batansan, siguraduhin nilang marunong kumatok. Dahil sa takot o marahil ay sa gulat, mabilis na nilisan ng abogado ang dampa. Ang tunog ng kanyang mabilis na paglakad sa maputik na eskinita ay unti-unting naglaho, kasunod ng pag-andar ng kanyang sasakyan na tila nagmamadaling tumakas sa panganib. Naiwan ang katahimikan sa loob ng bahay, maliban sa mahinang kalansing ng mangkok na nililigpit ni Aling Rosa. Humarap si Ignacio kay Ferdinanda. Ang kanyang mga mata ay hindi kakitaan ng awa, kundi ng isang uri ng pagkilala, tila nakikita niya sa babaeng nasa harap niya ang sarili niyang mga sugat. Bakit niyo po ginawa yon? Hindi niyo po ako kilala. Mahinang tanong ni Ferdinanda habang pilit na tinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kilala kita, Ferdinanda. Kilala ko ang bawat luhang pumatak sa iyo kagabi habang itinatapon ka nila na parang basahan. Tugon ni Ignacio. Umupo siya sa tapat nito, ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa espasyo ng silid. At kilala ko rin ang mga Salazar, higit pa sa iniisip mo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Ignacio. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumatok sa ibabaw ng kahoy na mesa, na lumilika ng isang mabigat na ritmo. Ako si Ignacio Salazar, ang anak na pilit nilang ibinaon sa limot, ang anak sa labas na hindi kailanman kinilala ng yumaong Don Salazar dahil sa takot kay Doña Consuelo. Pareho tayong biktima ng kanilang garapal na pagmamalaki, Ferdinanda. Nanlaki ang mga mata ni Ferdinand. Daang lalaking nasa harap niya ay may dugong Salazar. Ngunit narito ito upang tulungan siya? Kung ganoon, bakit kayo narito? Narito ako para bigyan ka ng pagpipilian. Seryosong wika ni Ignacio. Maari kang manatili rito, magtago, at hayaang lumaking pulubi ang anak mo habang sila ay nagpapakasasa sa yaman. O maari kang sumama sa akin. Bibigyan kita ng bagong pangalan, bagong buhay,
at ang kapangyarihang ipatikim sa kanila ang impyernong ibinigay nila sa iyo. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Ferdinanda. Ang alok ni Ignacio ay tila isang bitag na nakabalot sa pelos. Anong kapalit? Alam ko pong walang libre sa mundong ito. Lumapit si Ignacio sa kanya, sapat na para maamoy ni Ferdinanda ang bango ng tabako at mamahaling sabon. Ang kapalit ay simple lang, Ferdinanda. Magiging akin ka. Hindi bilang asawa, kundi bilang pinakamatalim na sandata ko. Gagamitin natin ang bawat sakit na idinulot nila sa'yo para gumuho ang imperyo ng mga Salazar. Tiningnan ni Ferdinand ang kanyang tiyan. Pagkatapos ay, ang punit-punit na dokumento sa sahig. Ang takot ay dahan-dahang napapalitan ng isang madilim na determinasyon. Ngunit sa likod ng mga mata ni Ignacio, may isang lihim na hindi pa niya ibinubunyag. Isang katotohanang maaaring magpabago sa tingin niya sa kanyang tagapagligtas. Handa ka na bang mamatay bilang Ferdinand ang biktima para mabuhay bilang babaeng wawasak sa kanila? Ang katanungan ni Ignacio ay nanatili sa hangin. Habang ang ulan sa labas ay muling nagsimulang pumatak, tila sinasabayan ang mabilis na pagkabog ng dibdib ni Ferdinanda. Kung tatanggapin niya ang alok na ito, alam niyang wala nang balikan. Paano kung ang taong nag-aabot ng kamay sa kanya ay mas mapanganib pa sa mga taong tumalikod sa kanya? Hindi muna tinanggap ni Ferdinanda ang marangyang alok ni Ignacio. Para sa kanya, ang katahimikan sa piling ni Aling Rosa ay isang kailangang hantungan bago siya sumabak sa giyera. Sa loob ng ilang buwan, ang dating donya ng mga Salazar ay naging kanang kamay sa maliit na karindera sa gilid ng kalsada. Ang bawat umaga ni Ferdinand ay nagsisimula bago pa man sumilip ang araw. Ang init ng malalaking kawa at ang usok mula sa uling ang naging bagong pabango niya. Sa kabila ng bigat ng kanyang tiyan na unti-unti nang lumalaki, hindi siya tumitigil sa paghihiwa ng mga rekado, paghuhugas ng malalaking kaldero at pagsiserve sa mga RNA draper ng jeep at konstruksyon. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at laging may manicure ay unti-unti nang naging magaspang, may mga bakas ng paso at hiwa. Ngunit tinitiis niya ang lahat para sa bawat pisong kanyang naiipon. Iha, magpahinga ka muna. Kanina ka pa nakatayo, baka mamana ang mga paa mo. Ang nag-aalalang wika ni Aling Rosa habang pinupunasan ang pawis sa no. Ngumiti ng bahagya si Ferdinanda, isang ngiting hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Ayos lang po ako, Aling Rosa. Kailangan ko pong masanay. Ang anak ko hindi pwedeng lumaking mahina ang loob dahil lang mahina ang kanyang ina. Isang hapon, habang nagliligpit ng mga pinagkainan, napatigil si Ferdinand sa tapat ng isang lumang telebisyon na nakasabit sa kanto ng karinderya. Ang balita sa showbiz news ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Ang mukha ni Mateo, ang mukhang dati ay pinaghuhugutan niya ng lakas, ay naroon, nakangiti, at may kaakbay na isang magandang babae mula sa isang mayamang pamilya. Ang kasalang pinakahihintay ng taon, ang sabi ng reporter. Ang tagapagmana ng Salazar Empire, si Mateo Salazar, ay nakatakdang ikasal sa susunod na buwan sa kaisa-isang anak ng mga Valderrama. Naramdaman ni Ferdinanda ang pagpintig ng kanyang tiyan. Tila ba, maging ang sanggol sa loob, ay nararamdaman ang panibagong pagtataksil ng kanyang ama. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa semento. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasabay ng pagkabasag ng huling piraso ng kanyang pag-asa. Huwag na yon, huwag muna anak, hindi pa tayo handa. Ang bulong na iyon ni Ferdinanda ay hinaluan ng isang matinding hininga ng sakit. Ang hapdi na nagsimula sa kanyang likuran ay tila isang mitsa ng dinamit ang dahan-dahang sumasabog patungo sa kanyang puson. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang paghihirap. Ang malakas na buhos ng ulan ay lumilik-an ng isang nakabibinging ingay sa itaas ng yero ng dampa ni Aling Rosa. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas mula nang ipakita ni Ignacio ang itim na envelope. Ngunit ang tensyon at ang sakit ng balita tungkol sa kasal ni Mateo ay tila naging hudyat para sa sanggol na nais ng lumabas. Napahawak si Ferdinand sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy hanggang sa mang-inig ang kanyang buong braso.
Ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay hindi na dahil sa init ng kalan, kundi dahil sa isang laban na siya lang ang kailangang manalo. Rosa, tulungan mo ako! Ang sigaw ni Ignacio ay narinig sa gitna ng hagupit ng hangin. Binuhat niya si Ferdinand at patungo sa maliit na silid. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay agad na nabasa at narumihan. Ngunit wala sa kanyang muka ang pag-aalinlangan. Sa loob ng madilim na silid na tanging isang kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag, naranasan ni Ferdinand ang rurok ng kanyang pagiging babae at ina. Bawat pag-iri niya ay tila isang pag-alala sa lahat ng sampal, lura at pang-aapi na natanggap niya mula sa mga Salazar. Ang sakit ng panganganak ay tila naging isang paraan ng paglilinis, isang ritual kung saan itinatapon niya ang lahat ng kahinaan ng kanyang nakaraan. Irepa, iha, nakikita ko na ang buhok ng bata. Kaunti na lang, Ferdinanda. Ang boses ni Aling Rosa ay puna ng pampalakas loob, habang ang kanyang mga kamay na magaspang ay humahawak ng mahigpit sa kamay ng dalaga. Sa gitna ng isang mahabang sigaw na hindi lumabas sa kanyang mga labi, kundi nanatili bilang isang mahigpit na pag-igting ng kanyang buong katawan. Naramdaman ni Ferdinand dang isang biglang pagluwag. Isang mainit at basang nilalang ang dahan-dahang inilabas mula sa kanyang pagkatao. Kasunod nito ay ang tunog na nagpabago sa tibok ng puso ni Ferdinand. Ang matinis at malakas na iyak ng isang bagong silang na sanggol. Ang iyak na iyon ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng nagnanais na mawala sila sa mundo. Nang ilapag ni Aling Rosa ang sanggol sa dibdib ni Ferdinand, ang lahat ng pagod at galit ay tila naglaho. Ang munting balat na dumikit sa kanyang balat ay tila isang gamot na naghilom sa lahat ng kanyang sugat. Isang lalaki, Ferdinanda, napakagandang bata. Bulong ni Aling Rosa habang pinupunasan ng sanggol. Ngunit nang itapat ni Ignacio ang kandila sa bata upang masilayan ito, bigla siyang napatigil. Ang liwanag ng apoy ay tumama sa kanang balikat ng sanggol. Doon nakaukit ang isang balat na kulay ube, hugis ng isang maliit na korona. Isang marka na hindi pwedeng ipagkaila. Ang tanda ng mga Salazar. Ang mahinang sambit ni Ignacio. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nagdadala ng babala. Ang markang meron ang yumaong Don Salazar. Ang markang wala kay Mateo. Natingin si Ferdinanda sa kanyang anak, pagkatapos ay kay Ignacio. Ang kanyang kagalakan ay biglang hinaluan ng isang bagong uri ng takot. Ang markang iyon ay hindi lamang isang katangian ng balat, ito ay isang sertipiko ng pagmamay-ari, isang ebidensya na maaaring pumatay sa kanila o magpabagsak sa buong pamilya Salazar. Bakit nasa kanyang anak ang marka ng tunay na tagapagmana, kung si Mateo na kanyang ama ay wala nito? Anong madilim na lihim ang itinago ni Doña Consuelo sa loob ng maraming dekada? Niyakap ng mahigpit ni Ferdinand ang kanyang anak habang ang anino ni Ignacio sa pader ay tila isang higante na nagmamasid sa kanilang dalawa. Ang sanggol na ito ay hindi lamang bunga ng pag-ibig na tinalikuran. Siya ang susi sa isang katotohanang yayanig sa pundasyon ng mga Salazar. Handa na ba si Ferdinand na gamitin ang sarili niyang dugo para sa kanyang paghihigante? Hindi sapat ang pagmamahal para protektahan ng batang yan, Ferdinanda. Sa mundong kinalalagyan natin, ang kailangan mo ay pangil. Ang tinig ni Ignacio ay tila isang malamig na bulaw ng ahas sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa gilid ng bintana ng dampa, pinagmamasta ng bawat patak ng ulan na tila mga luhang dumadaloy sa salamin. Sa loob ng silid, yakap ni Ferdinand, ang kanyang sanggol, ang init ng maliit na katawan nito ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi tuluyang gumuho. 3 araw pa lamang ang nakalilipas mula nang isilang ang bata. Ngunit ang presensya ng marka ng korona sa balikat nito ay naging isang sumpa na bumabalot sa kanilang bawat hininga. Alam ni Ignacio at alam din ni Ferdinanda, kapag nalaman ni Doña Consuelo ang tungkol sa batang ito, hindi ito ituturing na apo, kundi isang banta na kailangang burahin sa mapa ng pamilya Salazar. Ano gusto mong gawin ko? Ang mahinang tanong ni Ferdinand. Ang kanyang boses ay paos, puno ng pagod. Ngunit may bakas ng bagong tuklas na katigasan.
Humarap sa kanya si Ignacio, ang liwanag ng kandila ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang muka. Iwan mo ang buhay na ito. Iwan mo si Aling Rosa. Iwan mo ang pangalang Ferdinand Mercado. Mula sa araw na ito, kailangan mamatay ang biktima upang isilang ang nagpaparusa. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Ferdinand sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa labas ng silid kung saan naririnig ang mahinang kalansing ng mga pinggan. Si Aling Rosa, ang babaeng tumanggap sa kanya ng walang kapalit, ang tanging taong nagparamdam sa kanya na siya ay tao at hindi basura. Kailangan ko ba talagang lumayo sa kanya? Siya lang ang naging pamilya ko. Ang pagsusuma mo ni Ferdinand. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Ang kabutihan ay isang luho na hindi mo kayang bayaran ngayon, Ferdinanda. Mariing sagot ni Ignacio. Kung mananatili ka rito, idadamay mo lang siya sa apoy na susunog sa iyo. Isama mo ang bata sa aking mansyon. Doon, bibigyan ko kayo ng pader na gawa sa bakal at yaman. Pero tandaan mo, sa sandaling tumuntong ka sa loob ng aking teritoryo wala nang balikan. You will train, you will learn, and you will become my most lethal weapon. Ang gabing iyon ay naging saksi sa pinakamasakit na pamamaalam. Sa ilalim ng madilim na langit, hinalikan ni Ferdinanda ang kamay ni Aling Rosa. Ang matanda, na tila nauunawaan ang bigat ng tadhana, ay wala ring imik, kundi ang paghaplos sa pisini ng dalaga. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi. Tanging ang tunog lamang ng hikbi na pinipigil, at ang marahang pagdampi ng mga palad. Mag-iingat ka, anak. Huwag mong hahayaang lamunin ng dilim ang iyong puso. Ang huling bili ni Aling Rosa bago isara ni Ignacio ang pinto ng itim na sasakyan. Ang dagundong ng makina ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa nakaraan ni Ferdinanda. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan sa dampa, pinanood ni Ferdinand ang maliit na liwanag ng bumbil sa bahay ni Aling Rosa, hanggang sa ito ay tuluyang lamunin ng kadiliman ng kalsada. Pagdating sa mansyon ni Ignacio, hindi init ng tahanan ang sumalubong sa kanya, kundi ang lamig ng marmol at ang nakakabining katahimikan ng malawak na pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay umaalingaw nga, tila nagpapaalala na siya ay pumasok na sa isang bagong hawla. Isang hawla na mas maganda, mas marangya, ngunit mas mapanganib. Inakay siya ni Ignacio patungo sa isang malaking silid na puno ng mga salamin. Tingnan mo ang sarili mo, Ferdinanda, utos nito. Tumingin si Ferdinanda sa malaking salamin. Nakita niya ang isang babaeng maputla, may mga matang puno ng hapis at yakap ang isang sanggol sa gitna ng karangyaan. Yan ang huling beses na makikita mo ang babaeng yan, wika ni Ignacio habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang balikat. Mula bukas, sisimulan natin ang pagbuo sa babaeng magpapaluhod sa mga Salazar. Are you ready to let her die? Tinitigan ni Ferdinanda ang sariling refleksyon. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa pagkakayakap sa anak. Sa kanyang mga mata, ang huling bakas ng takot ay dahan-dahang natunaw. Pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon na kasing tigas ng diamante. Patayin mo na siya, Ignacio. Na yun din. Huwag mong itrato ang sarili mo na parang isang biktima, dahil ang mga biktima ay kinakain ng buhay sa mundong ito. Ituwid mo ang iyong likod, Ferdinanda. Ang korona ay hindi isinusuot sa taong laging nakayuko. Ang boses ni Ignacio ay kasing talim ng labaha habang umaalingaw-ngaw sa malawak at bakanteng ballroom ng kanyang mansyon. Nakatayo si Ferdinand sa gitna ng silid, suot ang isang mamahaling itim na silk dress at sapatos na may 4 na pulgadang takong. Ang kanyang mga paa ay nanginginig sa pagod at ang bawat ugat sa kanyang binti ay tila sumisigaw sa sakit, ngunit hindi siya pinayagang maupo. 5 oras na siyang naglalakad ng pabalik-balik, bit-bit ang isang makapal na libro sa ibabaw ng kanyang ulo. Kaninang madaling araw, ang kanyang mga kamay ay amoy bawang at uling pa mula sa mga alaala ng karinderya ni Aling Rosa. Ngayon, ang kanyang balat ay amoy gatas, rosas at mamahaling sabon. Ngunit sa ilalim ng magarang kasuotan, ramdam niya ang hapdi ng mga paltos sa kanyang paa, isang munting paalala na ang kristal na sapatos na suot niya
ay gawa rin sa dugo at sakripisyo. "I can't do this anymore, Ignacio," bulong ni Ferdinand. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-ita ng galit at pagod. "Para na akong robot. Hindi ko na makilala ang sarili ko sa salamin." Lumapit si Ignacio sa kanya. Ang bawat hakbang nito sa makintab na sahig ay tila isang babala. "Good. Dahil ang babaeng kilala mo noon ay patay na, pinatay siya ng asawa niya sa gitna ng ulan. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay si Ferry Valiente, isang bilyonaryang galing sa ibang bansa na may sapat na yaman para bilhin ang buong pagkatao ng mga Salazar." Sa mga sumunod na buwan, ang buhay ni Ferdinand ay naging isang walang katapusang siklo ng pag-aaral. Hindi lamang paglalakad at pagsasalita ang itinuro sa kanya. Bawat gabi, pilit niyang isinusuksok sa kanyang isipan ang mga numero ng stock market, ang mga sikreto ng real estate, at ang mga butas sa batas na ginagamit ng pamilya Salazar para manipulahin ang kanilang yaman. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng lambing para kay Mateo, ay tila isang bakal na paulit-ulit na pinapanday sa init ng apoy. Hanggang sa ito ay tumigas at naging kasing lamig ng yelo. Isang hating gabi, dahan-dahang pumasok si Ferdinand sa nursery ng kanyang anak. Sa gitna ng dilim, hinubad niya ang kanyang sapatos at lumuhod sa gilid ng crib. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng sanggol at doon, sa isang sandali ng kahinaan, ay pumatak ang isang luhang hindi nakita ni Ignacio. Ibinulong niya sa bata. "Lahat ng ito ay para sa iyo, anak. Hindi ka magiging katulad ko na kailangang lumuhod para lang mahalin." Dumating ang gabi ng charity ball. Ang gabi ng muling pagtatagpo. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay punong-puno ng mga taong ang ngiti ay kasing peke ng kanilang mga alahas. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Ferdinand si Mateo. Mukhang masaya ito, lalong gumuwa, at may kaakbay na isang babaeng tila isang manika sa ganda. "Handa ka na ba?" tanong ni Ignacio habang iniaabot ang kanyang braso. Huminga ng malalim si Ferdinanda. Inayos niya ang kanyang postura, itinago ang lahat ng takot sa likod ng isang misteryosong ngiti, at humakbang patungo sa liwanag. Nang pumasok sila sa bulwagan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng mata ay napabaling sa estrangrong babaeng may suot na maska, rangginto, at pulang gown na tila nagniningas na apoy. Maging si Mateo ay napatigil sa pakikipag-usap. Ang kanyang baso ng alak ay muntik nang mabitawan habang nakatitig sa babaeng papalapit sa kanilang direksyon. "May I introduce Miss Ferry Valiente?" anunsyo ni Ignacio. Lumapit si Ferdinanda kay Mateo. Ang amoy ng pabango ng lalaki, ang amoy na dati ay nagpapakalma sa kanya, ay nagdulot na ngayon ng pananakit ng kanyang sikmura. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay para sa isang formal na pagbati. "Have we met before, Miss Valiente? Your eyes, they look hauntingly familiar." Wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay may bahas ng pagkalito at hindi maipaliwanag na kaba. Tinitigan siya ni Ferdinanda ng diretso sa mga mata. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa mainit na palad ng lalaking sumira sa kanya. Ang ginto ay madaling nakukuha, Doña Consuelo. Ngunit ang danggal. Kapag yan ay nabahiran na ng dumi, kahit gaano mo pakuskusin ang kayamanan, mananatili itong mabaho. Ang mga salita ni Ferdinand, na yon ay kilala bilang Ferry Valiente, ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa gitna ng mainit na tensyon sa ballroom. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Doña Consuelo. Tiningnan niya ang kanyang singsing. Ang dambuhalang diamante na kislap pa lamang ay sapat na para mabulag ang sinumang sakim. Ang singsing na ito ay binili ko sa isang auction sa Europa. Pagsisinungaling ni Ferdinand sa isang boses na kasing kinis ng seda. "Kung may kapareho man ito sa koleksyon nyo, baka naman nagkataon lang. O baka naman, sadyang hindi lang talaga para sa inyo ang mga tunay na hiyas." Namutla si Doña Consuelo. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa pigil na galit, ngunit hindi siya makakibo dahil sa dami ng mga matang nakamasid sa kanila. Si Mateo, na nakatayo sa tabi,
ay tila isang estatwa na hindi malaman kung lalayo o lalapit. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Ang boses ni Fairy Valiente ay hindi ang boses ni Ferdinanda, ngunit ang aura nito ay tila isang multo na bumabalik mula sa kanyang nakaraan. Ipagpaumanhin niyo, Miss Valiente. Singit ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Masyado lang talagang mahalaga ang hiyas na iyon sa aming pamilya. It was stolen, together with someone we'd rather forget. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ferdinanda. Someone you'd rather forget? Nakakaawa naman ang taong yon. Siguro ay napakababa ng tingin niyo sa kanya para ituring niya siyang isang bagay na pwedeng limutin na lang. Hindi na hinintay ni Ferdinanda ang sagot ni Mateo. Tumalikod siya at sumama kay Ignacio patungo sa VIP lounge kung saan naghihintay ang mga pinakamalalaking investor ng bansa. Doon, sa loob ng isang oras, ipinakita ni Ferdinanda ang bunga ng kanyang paghihirap. Sa bawat datos na kanyang binibitawan, sa bawat plano ng negosyong kanyang inilalahad, ay dahan-dahan niyang ninanakaw ang tiwala ng mga taong dati ay nakasandal sa mga Salazar. The Salazar Empire is built on old foundations, gentlemen. Wika ni Ferdinand, sa harap ng board of directors ng isang malaking bangko. Ang Valiente Group ay nag-aalok ng kinabukasan. Why settle for a decaying castle when you can build a new kingdom with me? Nang matapos ang pulong, alam ni Ferdinand na nakuha na niya ang unang tagumpay. Ang proyektong inaasahan ni Mateo na magliligtas sa kanilang bumabagsak na stock ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Dahil sa bigat ng emosyon, nagpaalam muna si Ferdinand para magtungo sa powder room. Gusto niyang hugasan ang pakiramdam ng dumi na dulot ng pakikipag-usap sa mga Salazar. Ngunit paglabas niya ng cubicle, napatigil siya. Sa tapat ng malaking salamin, nakatayo si Mateo, mag-isa. Ang katahimikan sa loob ng banyo ay tila isang mabigat na kumot. Ang tanging naririnig ay ang mahinang daloy ng tubig mula sa gripo. Tumingin si Mateo sa refleksyon ni Ferdinand sa salamin. Miss Valiente. Tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan. Sino ka ba talaga? Bakit sa tuwing malapit ako sa iyo, parang hindi ako makahinga? Dahan-dahang lumapit si Ferdinanda. Ang bawat hakbang ng kanyang tahong sa marmol ay tila isang pagbilang ng mga araw ng kanyang pagdurusa. Nang makarating siya sa likuran ni Mateo, tumigil siya. Hindi siya nagsalita, ngunit ang bango ng kanyang katawan, ang amoy ng sampagwita na hinaluan ng mamahaling French perfume, ay tumama sa pang-amoy ng lalaki. Iyon ang amoy na ginagamit ni Ferdinanda noong sila ay nagsasama pa. Isang amoy na tila isang punyal na sumaksak sa alaala ni Mateo. Ang alab ng apoy sa warehouse ay tila isang mapulang anino na sumasayaw sa mukha ni Doña Consuelo habang pinagmamasdan niya ang mga bumberong pilit na pinapatay ang huling bakas ng sunog. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, walang bakas ng gulat, tanging isang malamig na kalkulasyon. Ang mga dokumento ng kumpanya mula noong 1990, ang mga papel na naglalaman ng lihim ng tunay na tagapagmana ay naging abo na. Mama, bakit tayo narito? Hayaan na natin ang mga awtoridad na gumawa ng trabaho nila, ani Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at kalituhan. Ang isip niya ay nasa banyo pa rin ng hotel, sa mga mata ni Fairy Valiente na tila sumusugat sa kanyang kaluluwa. Humarap ang matanda sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay biglang nagtubig. Isang perpektong pag-arte ng isag-inang sawi. Hindi mo ba naiintindihan, Mateo? Sinusubukan tayong sirain ng babaeng yan. Yang Fairy Valiente na yan, siya ang may gawa nito. Ginamit niya ang ganda niya para lansiin ka habang sinusunog niya ang ating kabuhayan. Pero Mama, wala tayong ebidensya. Ebidensya? Mateo, anak, masyado kang mabait, masyado kang madaling maniwala. Hinawakan ni Doña Consuelo ang mukha ng anak. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa balat nito. Nakalimutan mo na ba ang ginawa ni Ferdinanda? Ang panlalait na ibinigay niya sa ating pangalan? Na yun, nagpadala siya ng kamukha niya
O baka naman nagparetoke lang ang babaeng yan para balikan tayo? Ginagawa ko ito para protektahan ka. You are weak when it comes to her. At iyan ang ikamamatay ng ating imperyo. Weak? I am not weak, Mama. Giit ni Mateo. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang batang pilit na nagpapakatapang. Then prove it! Ang tinig ng Donya ay naging matalim na parang latigo. Ipakita mo sa akin na hindi ka nakontrolado ng multo ni Ferdinand. Ipagpatuloy mo ang kasal niyo ni Clara Valderrama. Yan ang tanging paraan para maligtas ang Salazar Empire mula sa mga buwayang tulad ni Ferry Valiente. Huwag kang padadala sa mga mata niya, Mateo. Lason ang bawat tingin ng babaeng yan. Sa kabilang dako ng kalsada, sa loob ng isang itim na sasakyan, tahimik na nanonood si Ferdinand. Nakita niya ang pagyakap ni Mateo sa kanyang ina, isaglarawan ng paggabulag at pagmamanipula. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Alam niya ang estilo ni Doña Consuelo. Alam niya kung paano baluktutin ng matanda ang katotohanan hanggang sa magmuka itong isang banal na krus. Huwag mong hayaang makahinga ang batang yan at siguraduhin mong ang matandang nagtago sa kanila ay hindi na muling makakapagsalita. Ang mga Salazar ay hindi nag-iiwan ng dumi sa kanilang bakuran. Ang boses ni Doña Consuelo ay kasing lamig ng hanging galing sa isang punerarya habang kinakausap ang kanyang tauhan sa madilim na sulok ng garden. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang basong kristal na puno ng pulang alak na sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila sariwang dugo. Para sa kanya, ang buhay ni Aling Rosa at ng sanggol ay mga sagabal lamang sa kanyang perpektong kaharian. Samantala, sa loob ng engrandeng dining hall ng mga Valderrama, ang hangin ay tila napupuno ng kuryente. Isang intimate dinner ang inihanda para sa alyansa ng dalawang pamilya. Ngunit ang presensya ni Ferry Valiente na inimbitahan ni G. Valderrama dahil sa kanyang lumalagong kontrol sa merkado, ay tila isang bumbang anumang oras ay sasabog. You look stunning tonight, Miss Valiente, ani Clara Valderrama, ang mapapangasawa ni Mateo. Numiti ang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng panunuri at ingit. Sinasabi ko na nga ba, may kakaibang charm ang mga foreign investors na tulad mo. Paragang bilis mong nakuha ang atensyon ng fiancé ko. Dahan-dahang itinaas ni Ferdinanda ang kanyang wine glass. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, isang sining ng pagpapanggap na itinuro sa kanya ni Ignacio. Ang atensyon, Clara, ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay kinukuha. O di kaya naman, ito ay kusa ng lumalapit kapag ang isang tao ay pagod na sa paulit-ulit at nakakaboring na tanawin. Napatigil si Mateo sa paghiwa ng kanyang steak. Ang tunay na kahulugan ng mga salita ni Ferry ay tila isang sampal sa kanyang muka. Tumingin siya kay Ferry at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Naroon muli ang matinding kaba sa kanyang dibdib, ang pakiramdam na tila may isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang pilit na kumakawala. Mateo, darling, are you okay? You haven't touched your food. Malambing na wika ni Clara habang hinahawakan ng braso ni Mateo, isang pag-angkin na sadyang ipinapakita sa harap ni Ferdinanda. I'm fine, Clara. Masyado lang sigurong marami ang iniisip ko sa opisina. Sagot ni Mateo, ngunit ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humigpit sa hawak na tinidor. Ang mga Salazar ay kilala sa pagiging matatag, hindi ba? Singit ni Ferdinanda. Ang kanyang boses ay may bahid ng panunuya. Pero minsan ang pinakamatatag na puno ay ang unang bumabagsak kapag nalaman na ang ugat nito ay bulok na pala. Biglang tumayo si Clara. Ang tunog ng kanyang upuan na kumiskis sa sahig ay lumika ng isang matalim na ingay na bumasag sa pormalidad ng hapunan. What exactly are you trying to say, Miss Valiente? Kanina ka pa nagbibigay ng mga malalim na talinghaga. If you have a problem with our family or with this marriage, say it straight. Isang eleganting tawa ang kumawala sa mga labi ni Ferdinand. Dahan-dahan siyang tumayo, hinarap si Clara nang walang takot. Ang problema? Wala akong problema, Clara. Interesado lang ako sa mga investment na pinapasukan ko. At sa nakikita ko ngayon, ang investment mo kay Mateo ay tila isang malaking lugi. Dahil ang isang lalaking hindi kayang tignan ng diretsyo ang isang babae sa mga mata,
ay isang lalaking may itinatagong malaking kasalanan. Ang katahimikan sa silid ay naging bingi. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Clara at ang tensyon sa pagitan ng tatlo ay tila isang lubid na malapit ng maputol. Ang akala mo ba ay ibinigay ko ang lahat ng ito dahil sa awa? Sa mundong ito, Ferdinanda, ang awa ay para lamang sa mga mahihina. At ang mga mahihina ay ginagamit para sa ikatatagumpay ng mga malalakas. Ang mga salitang iyon ni Ignacio ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa gitna ng madilim na pasilyo ng ospital. Patakbong tinahak ni Ferdinanda ang puting tiles. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Pagdating niya sa tapat ng room 302, napatigil siya. Doon, sa labas ng pinto, nakatayo si Mateo. Nakayuko ito, ang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok habang ang anino nito sa pader ay tila isang larawan ng matinding pagsisisi. Nasaan ang anak ko? Ang paos na sigaw ni Ferdinand. Wala na ang maskara ni Ferry Valiente, wala na ang sopistikadong tono. Ang tanging naroon ay ang isang inang handang pumatay para sa kanyang dugo at laman. Nag-angat ang tingin si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat nang makita ang emosyong umaapaw sa mukha ng babaeng akala niya ay isang estranggero. Ferdinand, ikaw nga. Ang bata, ligtas siya. Pero si Aling Rosa, hindi na pinatapos ni Ferdinanda si Mateo. Pumasok siya sa loob at nakita si Aling Rosa na nakahiga, may benda sa ulo at hirap sa paghinga. Sa tabi nito, sa isang maliit na crib, mahimbing na natutulog ang kanyang sanggol. Ang munting kamay nito ay nakakuyom. Tila ba pilit na humahawak sa buhay na muntik nang mawala? Iha, ang mahinang tawag ni Aling Rosa. Dahan-dahang lumapit si Ferdinand at hinawakan ang nangangatog na kamay ng matanda. Mag-iingat ka. Si Ignacio, hindi siya ang akala mo. Nakita ko siya. Nakita ko siya sa labas ng bahay bago ako saktan ng mga lalaki. May ibinigay siya sa kanila. Isang envelope. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Ferdinand. Ang kanyang tagapagligtas, ang lalaking nagbangon sa kanya mula sa putik, ay naroon sa gabi ng pag-atake? Eksaktong paglingon niya, nakatayo na si Ignacio sa pintuan. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng semento, walang bakas ng pagkagulat o pagsisisi. Masyadong maraming alam ang matandang ito, Ferdinanda. Ang mga taong hindi marunong manahimik ay laging nagiging mitsa ng sarili nilang kapahamakan. Anong ginawa mo, Ignacio? Ang tanong ni Ferdinand. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng takot at nag-aalab na pot. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano lumaban. Iniligtas kita dahil kailangan ko ng isang taong kasing talim mo. Malamig na tugon ni Ignacio habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa sahig. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim pa sa iniisip mo. Sino sa tingin mo ang nagbigay kay Doña Consuelo ng ideya na iset up ka noon? Sino ang nagbayad sa lalaking pumasok sa silid mo para magmukha kang taksil sa paningin ni Mateo? Nanlamig ang buong pagkatao ni Ferdinanda. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Isang nakakasulasok na larawan ng kataksilan. Ikaw, ang pabulong na wika ni Ferdinanda. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? Simula pa lang sa simula? Gusto kong mapunta ka sa sagad na dusa, Ferdinand. Dahil ang taong wala nang babalikan ay ang taong pinakamadaling kontrolin, anunsyo ni Ignacio, habang may kinukuha sa loob ng kanyang Amerikana isang itim na folder. Inihagis niya ito sa paanan ni Ferdinand. Basahin mo, ang kontrata ng lalaking binayaran ko. Ang lalaking sumira sa pagsasama niyo ni Mateo. Lahat ay plano ko upang magkaroon ako ng alas laban sa mga Salazar. Lumingon si Mateo. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at pait. Hayop ka, Ignacio. Sinira mo ang buhay namin para lang sa sarili mong ambisyon. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ignacio. Huwag kang magmalinis, Mateo. Ikaw ang unang bumitaw. Ikaw ang unang hindi naniwala.
Ako lang ang gumawa ng paraan para mapunta siya sa akin. Pakiusap, Ignacio. Huwag ang anak ko. Ako na lang. Gawin mo sa akin ang lahat. Huwag mo lang sasaktan ang inosenteng buhay na ito. Ang boses ni Ferdinanda ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Nakatitig siya sa pulang tuldok na nananatili sa dibdib ng kanyang anak, na tila isang dambuhalay handang lumapas sa kanyang buong mundo. Ang lamig ng aircon sa loob ng ospital ay hindi maikumpara sa lamig na nananalay tay sa kanyang mga ugat. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Ignacio. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at kasabay nito ay ang paglaho ng pulang tuldok sa puting kumot. Iyan ang gusto ko sa iyo, Ferdinanda. Ang takot na yan ang magsisilbing tali mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasayangin ang puhunan ko basta-basta. Hanggat sumusunod ka, ligtas ang munting prinsipe mo. Sa gitna ng tensyon, mabilis na kumilos si Mateo. Sinubukan niyang sugurin si Ignacio, ngunit bago pa man siya makalapit, ay dalawang armadong lalaki na naka-Amerikanang pumasok at humarang sa kanya. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay naging isang babala na bumasag sa katahimikan ng silid. "Mateo, stop!" sigaw ni Ferdinand. "Huwag mo nang dagdagan ng gulo." Napako si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pagkasuklam. "I can't believe this. Naging kasabwat mo ang taong sumira sa atin, Ferdinanda? How could you fall for his trap?" "Hindi niya ito ginusto, Mateo," ang paos na sagot ni Ferdinanda. "Ginamit niya ang sakit na idinulot niyo sa akin para makuha niya ang gusto niya. Pare-pareho kayong mga halimaw." Dahan-dahang lumapit si Ferdinand sa itim na folder na inihagis ni Ignacio sa sahig kanina. Habang nanginginig ang kanyang mga daliri, binuksan niya ang huling pahina. Doon, may isang nakasingit na luma at nanilaw na dokumento, isang resibo ng bank transfer noong 1990. Ang nagpadala, Doña Consuelo Salazar. Ang tumanggap, isang orphanage sa labas ng Maynila. Ngunit may isang sulat kamay na nota sa likod. "Siguraduhin mong hindi na muling makakabalik ang batang may marka. Ang yaman ng mga Salazar ay para lamang sa aking anak." Tila isang malakas na kulog ang narinig ni Ferdinand sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Ignacio, pagkatapos ay kay Mateo. "Ang markang corona, hindi ito basta balat lang, Ignacio. Alam mo ang totoo, hindi ba?" Isang madilim na ngiti ang sumilay kay Ignacio. "Alam mo ba kung bakit galit na galit sa akin si Doña Consuelo? Hindi dahil anak ako sa labas, kundi dahil ako ang nakakalam ng sikreto niya. Si Mateo, ang mahal mong asawa, ay hindi ang tunay na tagapagmana. Siya ay anak ni Doña Consuelo sa ibang lalaki na ipinasa niya bilang anak ng yumaong Don Salazar upang makuha ang lahat." Nabitawan ni Mateo ang kanyang mga kamay. Tila nawala ng lakas ang kanyang mga binti. What are you talking about? That's impossible. Mahal ako ni Papa." "Mahal ka niya dahil akala niya ay anak ka niya," sigaw ni Ignacio. "At ang tunay na anak? Ang batang may markang korona? Ipinatapon ni Consuelo noong 1990 at ngayon ang kasaysayan ay nag-uulit dahil ang anak niyo ni Ferdinanda ang nagtataglay ng markang yon. Siya ang tunay na dugong Salazar na kailangang burahin ni Consuelo." Naramdaman ni Ferdinanda ang pag-ikot ng paligid. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang pagtatapon sa kanya sa ulan, ang pagtatangka sa buhay ni Aling Rosa, lahat ng iyon ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot ni Doña Consuelo na mabunyag ang kanyang dakilang kasinungalingan. Sa gitna ng kumpirmasyon ng katotohanan, narinig ang mahinang ungol ni Aling Rosa. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata at tumingin kay Mateo. "Mateo, anak, patawarin mo ako." "Pero ang mama mo, siya ang may utos ng lahat. Huwag kang pumunta sa kasal. Bitag ang lahat." Hindi na nakasagot si Mateo. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay tulala habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang humpay. "I destroyed my life. I destroyed my family. For a lie. Ferdinand, I am so sorry. I am so,
So sorry. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Kung gusto ninyong mabuhay, sumunod kayo sa akin. Ang boses ni Ignacio ay kasing talim ng kidlat habang hinihila niya ang isang mabigat na aparador upang iharang sa pinto. Isang malakas na paghampas ang yumanig sa pintuang kahoy na sinundan ng pagpait-aas ng mga boses na nag-uutos na buksan ito. Walang onomatopiya, tanging ang tunog ng naglalangit-ngit na bisagra at ang pag-uga ng mga pader ang nagpapakita ng puwersang nasa labas. Sa loob, ang kaba ni Ferdinand ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak habang si Mateo ay dahan-dahang tumayo, ang kanyang mga mata ay nagbabaga na ngayon ng isang bagong uri ng determinasyon. Ilabas mo sila rito, Ignacio. Ako ang haharap sa kanila. Wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ang boses ng isang lalaking wala nang matitira, kundi ang kanyang danggal. Mateo, wag! Papatayin ka nila! Sigaw ni Ferdinanda. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng put at takot para sa lalaking naging bahagi ng kanyang buhay. Ito na ang huling pagkakataon ko para maging isang ama, Ferdinanda. Sagot ni Mateo habang hinahawakan ang hawakan ng pinto. Tumakas na kayo! Sa tulong ni Ignacio, o bilis na nakalabas sina Ferdinand at ang sanggol sa fire exit ng ospital habang naririnig sa likuran ang kaguluhan. Ang tunog ng mga katawang nagbubuno at ang sigawan ng mga lalaking nag-aagawan ng posisyon. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa mukha ni Ferdinanda, isang paalala na ang kalayaan ay laging may kaakibat na panganib. Samantala, sa loob ng engrandeng boardroom ng Salazar Empire, si Doña Consuelo ay nakaupo sa gitna ng mahabang mesa, suot ang kanyang pinakamahal na perlas. Nakangiti siya habang pirmahan ang huling dokumento na maglilipat ng lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan bago ang kasal ni Mateo at Clara. Sa wakas, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sakim. Lahat ng dumi ay malilinis na ngayong gabi. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang binuwag ng pagpasok ng isang grupo ng mga investigador mula sa Securities and Exchange Commission. Kasunod ang mga mamamahayag na may dalang malalaking kamera. Ang bawat pagkislap ng flash ng kamera ay tila mga latigo na tumatama sa mukha ng matanda. Doña Consuelo Salazar, arestado ka sa kasong falsification of public documents, malversation of funds, at ang muling pagbubukas ng kaso ng pagkawala ng tunay na tagapagmana noong 1990. Anunsyo ng isang opisyal. Ang ngiti sa mga labi ni Doña Consuelo ay dahan-dahang naging isang niwi ng matinding takot. Tumingin siya sa malaking screen sa dingding ng boardroom. Doon, live na ipinapalabas ang isang video message mula kay Ignacio. Ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ng kanyang reputasyon. Ang babaeng nasa harap niyo ngayon ay isang huwad, wika ni Ignacio sa video. Ang yaman na kanyang iniingatan ay ninakaw mula sa isang sanggol na may markang korona. At ang anak na kanyang ipinagmamalaki? Isang bunga ng kataksilan na kanyang ipinasa bilang isang Salazar. Naramdaman ni Doña Consuelo ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Tila ba may isang kamay na baka na pumipiga sa kanyang puso? Ang bawat hininga niya ay naging mabigat. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Nakita niya sa kanyang imahinasyon ang mukha ni Ferdinanda, ang mukhang itinapon niya sa putik, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong awa at tagumpay. Hindi ito maaari. Ang pabulong niyang wika bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbulagtas sa mamahaling carpet ay tila ang tunog din ng pagguho ng kanyang imperyong binuo sa kasinungalingan. Nanay? Bakit po kayo nananahimik? Sabi ni Aling Rosa, kapag narinig ko na ang boses nyo, tapos na raw po ang ulan. Ang boses ng bata sa kabilang linya ay tila isang haplos ng anghel sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa puso ni Ferdinanda. Napahigpit ang hawak niya sa telpo. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa plastik na balat ng device. Lumingon siya kay Ignacio, na noon ay seryosong nagmamaneho. Ang mga mata nito ay nakatuon sa madilim na kalsada. Sino ito? Paano mo nakuha ang numerong ito? Ang nanginginig na tanong ni Ferdinanda. Ako po, si Poy Poy, yung tinutulungan po ni Aling Rosa sa tapat ng karinderya.
Ibinigay niya po sa akin ang lumang cellphone niya bago siya isakay sa ambulansya. Sabi niya, tawagan ko raw po ang nanay ng lahat kapag naramdaman ko ng ligtas na ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Ferdinand. Hindi ito multo ng nakaraan, kundi isang batang saksi sa kabutihan ni Aling Rosa. Ang matanda, sa kabila ng pang-anib, ay nag-isip pa rin ng paraan upang maiparating ang huling piraso ng katotohanan. Poy, nasaan ang susi? Nasaan ka ngayon? Nandito po ako sa likod ng malaking drum ng tubig sa ilalim ng sahig ni Aling Rosa. Nakuha ko na po ang maliit na itim na kahon. Sabi po ni Aling Rosa, ito raw po ang magbabalik ng korona sa totoong reyna. Hintayin mo ako, Poy. Darating ako, huwag kang aalis dyan. Ibinaba ni Ferdinanda ang telpono at tumingin kay Ignacio. Sa lumang dampa tayo pupunta, Ignacio. Dun itinago ni Aling Rosa ang ebidensya. Hindi sumagot si Ignacio. Ngunit ang pagpihit niya ng manibela at ang tunog ng pag-ikot ng gulong sa basang graba ay naging kumpirmasyon ng kanyang pagsang-ayon. Sa kabilang banda, sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital, ang katahimikan ay binuwag ng mahinang tunog ng mga makinang bumibilang sa tibok ng puso. Nakadilat na si Mateo. Ang kanyang ulo ay nababalot ng benda at ang kanyang kanang braso ay nakakast. Ngunit ang pinakamasakit na sugat ay ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang kama, nakatayo ang isang pulis. G. Salazar, kailangan naming makuha ang iyong pahayag tungkol sa nangyari sa room 302. Wika ng pulis. Tumingin si Mateo sa puting kisame. Ang kanyang mga mata ay unt-unting nagtubig. Isulat mo lahat. Isulat mo na ang lahat ng krimen ni Doña Consuelo ay alam ko. Ngunit nanahimik ako dahil sa takot. Isulat mo na ako ang unang nagtapon sa asawa ko sa ulan. Ako ang unang pumatay sa kanyang dignidad. Ako ang may kasalanan ng lahat. Bitawan mo ang lighter na yan, Clara. Hindi mo na mababago ang tadhana sa pamamagitan ng pag-abo sa nakaraan. Ang boses ni Ferdinanda ay hindi nagpakita ng takot. Sa halip, ito ay puno ng otoridad na tila isang dambuhalang pader na humarang sa tangka ni Clara. Ang amoy ng gaas ay nanunuot sa ilong, at ang bawat mitsa ng liwanag mula sa hawak na lighter ni Clara ay tila isang sumasayaw na demonyo sa gitna ng dilim. Sa likuran ni Ferdinanda, mahigpit ang yakap ni Ignacio sa sanggol, habang si Poy ay nakakubli sa likod ng binti ng lalaki. Hawak ang itim na kahon na tila ba? Ito ang kanyang sariling buhay. Wala akong pakialam sa tadhana! Ang hysterical na sigaw ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nalilisik. Ang kanyang maayos na buhok ay gulo-gulo na ngayon. Dapat ay ako ang reyna ng mga Salazar. Dapat ay asawa ko na si Mateo. Pero dahil sa'yo, dahil sa pagbabalik mo, naging katawa-tawa ako sa harap ng lahat. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Sa isang mabilis na pagkilos, binitiwan ni Clara ang lighter. Ang tunog ng pagbagsak ng maliit na metal sa basang sahig na may bahid ng gaas ay sinundan ng biglang pag-akyat ng kulay orange na apoy. Ang tuyong kahoy ng dampa ni Aling Rosa ay tila uhaw na uminom sa alab. Poy! Tumakbo ka na palabas! Ignacio, ilabas mo ang anak ko! Ang sigaw ni Ferdinando. Hindi niya hinintay na sumunod ang mga ito. Sa gitna ng nagsisimulang usok, sinugod niya si Clara at hinila ito palabas bago pa man sila tuluyang makulong ng apoy. Ang init ay humahaplos sa kanyang balat. Isang pamilyar na hapdi na nagpapaalala sa kanya ng gabi nang itapon siya sa ulan. Ngunit ngayon, siya na ang humihila sa iba mula sa kapahamakan. Nang makalabas sila, ang dampa ni Aling Rosa ay isa na lamang malaking bola ng apoy sa gitna ng gabi. Ang tunog ng paglagutok ng mga nasusunog na kawayan at ang pagbagsak ng yero ay tila isang malungkot na palakpak para sa katapusan ng isang kabanata. Ngunit sa mga kamay ni Poy, ligtas ang itim na kahon. Pagkulipas ng isang linggo, ang ingay ng lungsod ay napalitan ng formal na katahimikan sa loob ng silid ni Doña Consuelo sa ospital. Ang matanda ay nakahiga, ang kalahati ng kanyang muka ay bagsak dahil sa stroke, at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak ay wala na ngayong kislap. Pumasok si Ferdinanda,
Suot ang isang simpleng puting bestido. Wala na ang maskara ni Fairy Valiente. Nareto siya bilang si Ferdinanda, ang babaeng natutong bumangon mula sa sariling abo. Inilapag niya ang isang dokumento sa ibabaw ng lamesa ng matanda. Ito ay ang resulta ng DNA test mula sa itim na kahon kasama ang tunay na testamento ng yumaong Don Salazar. Tapos na ang laro, Doña Consuelo? Mahinang wika ni Ferdinanda. Ang yaman na ipinagdamot niyo ay nakapangalan na sa anak ko, ang tunay na Salazar. At si Mateo? Nilisan na niya ang bansa pagkatapos niyang pirmahan ang pag-amin sa lahat ng inyong sabuatan. Hindi siya humingi ng kahit isang sentimo. Ang tanging hiling niya ay ang patawarin ko siya. Isang luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mata ng matanda. Ngunit hindi ito pinansin ni Ferdinanda. Pinatawad ko na kayo, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw kong dalhin ang bigat ng galit niyo sa paglaki ng anak ko. Pero ang katarungan ay mananatili. Ang mga abogado ko na ang bahala sa inyong mga kaso. Paglabas niya ng ospital, nakasandal si Ignacio sa kanyang sasakyan. Tumingin ito sa kanya ng may halong paghanga at hindi maipaliwanag na lungkot. Ano na ang plano mo, Ferdinanda? Ang mansyon ng mga Salazar ay naghihintay na sa kanyang bagong reyna. Tumingin si Ferdinanda sa malayo, sa abot tanaw kung saan dahan-dahang sumisikat ang araw. Naramdaman niya ang sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang bisig. Hindi ko kailangan ng mansyon para maging reyna, Ignacio. Sagot ni Ferdinand, anang may ngiti. Ibebenta ko ang ari-arian ng mga Salazar. Itatayo ko ang Rosas Foundation para sa mga inang tulad ko na itinapon sa kalsada. At tungkol sa akin, pipiliin ko naman ang sarili ko. Magtatayo ako ng sariling tahanan kung saan ang pundasyon ay hindi ginto, kundi katotohanan. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Tahimik, direkta, at patuloy na humihilom sa bawat batong nadaanan. Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat ng Batangas, kung saan ang bawat pagsikat ng araw ay tila isang bagong pangako, nakatayo ang isang bahay na yari sa mapuputing bato at kahoy. Hindi ito kasing laki ng mansyon ng mga Salazar, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng halahak at tunay na pagmamahalan. Dito matatagpuan ang Rosas Haven, isang sentro para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aapi. Ang pundasyong itinayo ni Ferdinand mula sa mga labi ng kanyang nakaraan. Nakatayo si Ferdinand sa beranda, pinagmamasta ng kanyang anak na si Nathaniel na masayang nakikipaglaro kay Poypoy sa dalampasigan. Ang bata, na ngayon ay malusog at bibo, ay may bitbit na maliit na timba ng mga kabibe. Nang mahubad ang kanyang t-shirt, sandaling nasilayan ng araw ang markang korona sa kanyang balikat. Ngunit para kay Ferdinand, ang marka yon ay hindi na simbolo ng yaman o kapangyarihan. Ito ay paalala ng isang pag-ibig na nagawang magpatawad sa gitna ng kawalang katarungan. Nanay! Tingnan mo po! Nakahanap ako ng kakaibang seashell! Sigaw ni Nathaniel habang tumatakbo patungo sa kanya. Ngumiti si Ferdinand at lumuhod upang pantayan ang kanyang anak. Hinaplos niya ang pawisang noo ng bata. Napakaganda, anak. Tulad ng iyong puso, ang tunay na kagandahan ay laging matatagpuan sa ilalim ng mga pagsubok. Sa loob ng bahay, isang itim na pluma ang nakapatong sa ibabaw ng isang sulat. Galing ito kay Mateo. Isang buwan ang nakalilipas nang huli ito magpadala ng balita mula sa kanyang misyon sa malalayong lalawigan, kung saan siya ay nagtatrabaho bilang isang volunteer teacher. Wala nang hinihinging yaman o posisyon ang lalaki. Ang tanging hiling niya ay ang pagkakataong masilayan ang paglaki ng kanyang anak mula sa malayo. Isang tahimik na pagpapakumbaba para sa kanyang mga kasalanan. Pumasok si Ignacio Sagate, bitbit ang ilang mga kagamitan para sa eskwelahan. Tumigil siya sa paglakad nang makita si Ferdinanda. Ang dating matigas na ekspresyon ni Ignacio ay napalitan na ng isang payapang tingin. Tapos na ang kanyang paghihigani. Natutunan na niyang ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang bumagsak ang kaaway, kundi ang makitang bumangon ang mga taong pinapahalagahan mo. Handa na ang lahat para sa anibersaryo ng Foundation bukas, Ferdinanda? Wika ni Ignacio.
Salamat, Ignacio. Maraming salamat sa lahat. Sagot niya. Tumingin si Ferdinanda sa malawak na dagat. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila bumubulong ng mga salitang patawad at pag-asa. Alam niyang sa isang dahon ng Maynila, si Doña Consuelo ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling katahimikan, habang si Clara ay pilit na binubuo ang kanyang nasirang buhay sa loob ng kulungan. Hindi siya natutuwa sa kanilang sinapit, ngunit tanggap niya na ang bawat tao ay may sariling anihan ng itinanim na binhi. Sa huling pagkakataon, hinawakan ni Ferdinanda ang kanyang dibdib. Wala na ang kaba, wala na ang hapdi. Ang sugat na idinulot ng ulan ay ganap na ring naghilom sa ilalim ng init ng araw.